Lord, cover me. Kulbaan na puguda. Thank you, Lord. Salamat sa opportunity to share God's word. Pwede na ko hangyon tanan na magtindog. Nagkampo naman tano. Pero we will stick to God in His confidence and to be filled by Him in His Holy Spirit. Let us pray together. Lord, we seek your face today. We have nothing before you. We are nothing and we can do nothing. So Lord, today, ako mapaghangyo imong alagad. Uyamot nga alagad, wala gyud mahimo kung wala ka. You speak to your people like, not me, Lord, as if you are here today, speaking to them personally, Lord. And God the Holy Spirit, you soak this place with your presence. Each heart, Lord, will be filled by you. That there will be no space, walay ganghaan ang kaaway. Makasulod ug makasamok samo ang pagsimba karon. We just to focus and to give our special attention to your word and how you will speak to us, Lord. Use me, fill us with your Holy Spirit. Tanan na mo ang makapakyasan sila, mga flaws, Lord. We just confess this to you right now. Kabalo ko, Lord, ikaluyan mi, hagbay rami ni mo ikaluyan. Karon, Lord, amon ingi na ingon sa imo ha, sa ilo ami, gusto na mo ka makitaan. Because if there is no holiness or there is no purity, we cannot see you. And so, Lord, we want to purify ourselves before you, Lord. Please, Lord, fill us. Bless our time together. Gamita lang yun ang imong alagad. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Please be seated. Again, to all viewers online and sa tanan nga nakakaroon dali, sa lahat po nandito ngayon, magandang umaga po. Good morning. Ina sa imong katapad, nalipay ko kay naa ka. Masaya ako dahil nandito ka ngayon. Salamat po sa pag-translate. Okay. So, today, the foundation of God's Word, makita nato sa Ephesians. If you have your Bible with you, open with me in the book of Ephesians 4:31 to 32. Okay, naana na diha, no? Thank you. Ephesians 4:31 to 32. Pwede ba nating sabay-sabay na basahin? Okay? Reading, go. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Thank you, Lord. Basahon ako siya sa Tagalog. Gusto lang ako siya nga i-emphasize pagidog kaayo. Ephesians 4:31 to 32, sabi niya dito, alisin. Sabihan niyo yung katabi mo, alisin mo. Okay? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at manakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo. Sabihan mo yung katabi mo, maging mabait ka. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. We are in the series Forgiveness. And so we can still talk about forgiveness. So, I want to tell you about a short story. May isang guro sa kindergarten, sayang wala ko dalag props. May isang guro sa kindergarten na gumawa ng isang laro sa kanyang klase. Sinabihan niya ang kanyang mga estudyante na magdala ng plastic bag. Okay? Sa loob ng plastic bag ay may lamang patatas. At bawat patatas po ay bibigyan nila ng mga or susulatan nila ng mga taong kinaiinisan nila. Kabulo naman siguro mo aning story. Wala pa, no? Kung ilan ang taong kinaiinisan nila, di ba sa patatas, sulatan nila pangalan, kung ilan yung taong kinaiinisan nila, ganon din ang magiging dami o bilang ng patatas na kanilang dadalhin at ipapasok sa plastic bag. Dagdag pa ng guro, dadalhin ninyo ang patatas sa loob ng 1 linggo saan man kayo pumunta. Nang nagsimula ang laro, surprisingly, naapod ay may mga kinaiinisan din pala yung mga bata. Ang ilan ay may 2, may 3, at ang ilan naman ay umabot ng 5 patatas. Pinasok nila sa plastic bag, dala-dala na ito sa buong linggo. Lumipas ang ilang araw.
nagsimulang mangamoy ang patatas sa loob ng plastic bag. Naging mabigat ang bag, lalo na sa mga batang may dala na 5 patatas. Okay? Abi nilag proud sila no, kay 5 gid nilang patatas dala. After a week, natapos din ang laro. Relieve ang mga bata. Tinanong sila ng guro, ano ba ang naramdaman ninyo habang dala-dala ninyo ang patatas sa loob ng 1 linggo? Ang mga bata, ipinahayag nila ang kanilang frustrations, ang kanilang mga reklamo patungkol sa mabigat at mabahong amoy na kanilang patatas na dala sa loob ng plastic bag. And so, the teacher revealed the story. To make the story short, sabi ng guro, to reflect the game, ganyan ang nangyayari kapag dinadala natin ang galit at puot sa ating puso. Sabi niya, habang mas matagal natin itong hinahawakan, mas lalo itong nagiging pabigat sa atin habang dala-dala natin ito. Kung hindi natin kayang tiisin ang amoy ng bulok na patatas sa loob lamang ng 1 linggo, sabi niya, bakit natin hahayaang manatili ang baho ng puot sa ating buhay sa mahabang panahon? Church, tayong lahat, apel ko dito ha, we carry sometimes or something, we still carry something God is already asking us to release. Uulitin ko, sometimes we still carry something God is already asking us to release. The title of God's message today is Forgiven to Forgive. Pinatawad para magpatawad. Kasi sabi ng salita ng Panginoon kanina, magpatawad kayo dahil pinatawad kayo ng ating Diyos. Dahil kay Kristo. Di ba? We love because God first loves us, di ba? God first loved us. In forgiveness, we forgive because He first forgave us. Amen? Mga kapatid, sa totoo lang, sa buhay natin, we have different kinds of experience. At mga experiences minsan natin na hindi natin ginusto, hindi nating piniling pagdaanan, pero nangyari pa rin sa ating buhay. May mga taong nakasakit sa atin. Okay? Hopefully, ang imong katapad, dili na itong tao nga nakapasakit sa imo. May mga salitang mahirap kalimutan agad. Di ba, tinuod? May mga salitang mahirap agad kalimutan. May mga pangyayaring masakit pa rin hanggang ngayon tanggapin. At may mga sugat na kahit lumipas ang mahabang panahon, patuloy pa rin nating nararamdaman. Lalong kayo ang samad. Hindi man natin ito pinili, mga kapatid, pero maaari nating piliin ano ang tamang tugon, paano tayo tutugon, at paano natin ito haharapin. Ang mga sakit, sugat, bitterness, galit. Dahil ang tanong ay hindi lamang po ano ang ginawa nila, kundi ang mas mahalagang tanong, ano ang gagawin ko sa sugat na iniwan nila sa akin. At kapag hindi natin, nailunggo na. Hindi natin ito na i-process ng mabuti, ng maaga, ng tama, maaari itong maging galit, sama ng loob, bitterness. It will be a piled up negative emotions resulting to unforgiveness. Patong-patong na ba? Then later on, nagunitan lang kagamay, rawr, mura na kaglayon. Kaya napuno na ka. Napuno na ta. Totoo, nagagalit tayo dahil nasasaktan tayo. Galit tayo dahil nasaktan tayo. At minsan, habang iniisip natin ang ginawa nila sa atin, lalo nating hinahawakan ang sakit. Sabi pa nga ng salita, the more you say the word, the more you have the feeling. Sakit yun, so mas lalong sumasakit. Kaya minsan, hinihintay natin na sila yung mauna. Dapat sila yung maunang lumapit, humingi ng tawad, at magpakumbaba. Mumangin natong tendency. Tanong ko sa lahat, bakit mahirap magpatawad?
Isod magpasaylo. Because we're talking about forgiveness today. I think one of the reason bakit mahirap magpatawad because we sometimes minsan nahihirapan tayong magpatawad dahil may expectations tayo sa tao. Hindi natin inaasahan na sinaktan nila tayo, bibiguin, sasabihin ng mga masasakit na salita. Masakit dahil hindi lang masakit dahil yun yung mga taong inaasahan nating mapagkakatiwalaan natin. We thought that they were close to our hearts, pero sila tong cause of our trauma, of our stresses in life, dahil sa kanila. Kaya siguro mahirap magpatawad. Expectation so much, that's why hurt and disappointment comes. And the other reason is, bakit ang hirap magpatawad? Because we often focus on what people have done to us rather than on what God has done for us. Malimtan na usahin nato ang pagpasaylo ni God sa ato ba? We sometimes magnify the things that people have done for us. So, the struggle to forgive is evident. Mas nakikita natin ang kanilang kasalanan. Mas nakikita natin ang kanilang pagkukulang. Mas nakikita natin paano nila tayo sinaktan at inabuso. And so, many times, we lose sight of God's forgiveness. We forget how Jesus suffered, died for our sins, how He bore our pain, the pain that we deserve, the punishment that we deserve. We forget that God's forgiveness is not something we earned. Wala tananing kamot, nadawat lang nato. Natanggap lang natin. Nakalimutan natin na minsan, mahirap magpatawad, pero nakalimutan natin na kusa tayong tinanggap, pinatawad, ni hindi natin hiningi at hindi tayo nagmakaawa. Hindi nga tayo karapat-dapat, pero binigay pa rin sa atin. Inga na ang forgiveness. Yan yung forgiveness na binigay ng Panginoon sa atin. Minsan lang nakakalimutan natin yan. Pero by God's grace, mga kapatid, para hindi mahirap magpatawad, we need to remember God's forgiveness. Everybody declare that with me. Let us remember God's forgiveness. Thank you, Lord. Just taste the pain. Ang latigo, dawata to, kamurag ikaw ang gihapak. Madawat nimo to. At mga kapatid, totoo, sa sarili nating lakas, mahirap magpatawad. But by God's grace, by God's strength, by God's help, in the Lord who died for us, we can forgive. And so, I declare this, let us release and give a special room, special place for forgiveness. Since God has forgiven us, and also since God has commanded us to do so. Not just di lang tungod kay gipasaylo ta sa Ginoo, and also He commanded us to do so. Sabi pa nga niya, if you love me, keep my commandments. Tatlong bagay in regards to forgiveness, benefits of forgiveness, na gusto kong ihatid sa lahat. Benefits of forgiveness. Kisa man ang gustong benefits dere. Amen. Benepisyo kita itong gusto, no? Unang benepisyo. Okay? Unang benepisyo, kaya sabi ng Panginoon doon sa Ephesians, get rid! Kailangan mong alisin. Palayo. Tanggalan na. Get rid. Forgiveness first. Benefit is forgiveness supplies healing. Ang pagpapatawad, kapatid, ay nagbibigay ng kagalingan. Healing. Everybody say healing. Again, alam ko ang iba't iba ay galing tayo sa iba't ibang brought up. Iba't iba ng training sa buhay. Iba't iba ng parents. Iba't iba ng mga pag-uugali, personalities, life struggles, problema. Hindi magkakapareho yung buhay natin. Muna ang asawa'y mag-away, kaya di na sila pareho ginikanan. Higsuon gani, mag-away pa. Iba't iba tayo ng mga pinagdadaanan sa buhay. We are all different, but we have one thing in common. We know how to be hurt. How was the feeling of being hurt? Traumatized, verbally abused, betrayed, mainsulto, mamaltrato, and many other cases nga dili katanggap-tanggap o dili nato madawat-dawat. And so now, I will ask you this.
Do you remember the person, the last person, or the fresh person in your mind that hurt you so much? Think about him. Think about her. Kaya ba nato siya isipon? Someone caused you pain again, betrayed you, disappoint you. Someone you can never forget. Tong matando, wala na dahin ka ba kay mas yung ka. Nagyud ko'y kalagot. Hindi natin mapatawad. Kapatid, yan yung bumabagabag minsan sa atin na hindi natin namamalayan. Gumugulo sa ating konsensya. Balakid sa ating kagalingan, sa paglago sa ating pananampalataya at sa pagsunod sa Diyos. The unforgiveness, the issue of unforgiveness. Kaya nga God reminds us to forgive one another just as Christ forgave you. As God's children, inaabala tayo ng konsensya natin dahil may dapat tayong gawin. And that is the working of the Holy Spirit. Tinutuwid. Ginatulid ta sa Ginoo ba? Ginamatngon ta sa Ginoo. And sometimes, dahil nasasaktan tayo, this is the worst part. Dahil hindi natin siya na-dealt in a godly way, dahil nasaktan tayo, siniraan natin yung tao. Naging one-sided yung story. Nagkakaroon tayo ng toxic conversation. At kapag hindi tayo marunong mag-release ng forgiveness, ay pwedeng maging toxic tayo na believers in the Lord. Though we are present in the church, but our hearts is full of unforgiveness, bitterness, malice, slander. Kaya nga, get rid of all. Of all. Everybody say, of all. Lahat. Lahat. Just as Christ forgave you. Kung hindi pa tayo okay, mga kapatid, the proof na hindi pa tayo okay, na nakakasakit tayo ng iba, the way we talk, na hindi natin namamalayan. Kaya na bitong, example, kanang suko ka ba? Niya, dili nimo mapakita ang kasuko nimo sa tao, you cannot confront him, masipaan nimo ang iro. Makasumbag ka because your heart is full of anger, brawling. Suko ka, no? You are still wounded. The way we behave, the way we respond to other people. As we are wounded, tayo mga tao, we can negatively affect other people. Nindot yun nga ma-healed ta ba? And so one of the things that we are healed, one of the evidence that we are healed is to forgive, release forgiveness. Kaya sabi pa nga, hurt people causes other people to be hurt. Kaya minsan, kung nasasaktan tayo, nananakit tayo ng iba, hindi lang natin namamalayan, as I told you about it. Kung sino yung na-betray, note this, maaaring nahihirapang magtiwala ulit. Diba? Na-betrayed ka, you have the trust issue. Kung sino yung nasaktan, maaaring nahihirapan siyang magmahal ulit. Kung dili na siya gusto nga mangita pa, something like nga na. But we cannot generalize all situation, but these things can happen when people remain wounded and never dealt with the pain in a healthy and godly way. But how can we deal this in a healthy and godly way, mga kapatid? We deal the pain in a healthy and godly way when we stop carrying it all alone. Ayaw suluha. Do not carry it alone. Sometimes, we are looking for people, those who are willing to listen to us. No? Pagkapangita tag willing ears to listen. We're looking for pastors, looking for counselors, friends, that we can share about our problems, our disappointments in life. But above all else, huwag mong suluhin or carry it all alone ang problemang dinadala mo, issue of unforgiveness, bring it to God. Surrender the offense to Him and choose forgiveness instead of bitterness. Ang hagit sa tuwa karon or ang challenge natin ngayon is just to release the forgiveness. Kaya dili kayo ka matingala, hindi ka taka-taka, that there is a story behind a behavior. Anong ingana man siya? There is a wound behind a reaction. Bakit ganun? Bakit nabigla ka? There is a wound behind the reaction. And when the wound is not dealt with, again, the pain can spread. Kung ang sugat o sakit ay hindi agad mabigyan ng lunas, kakalat ito. It has a ripple effect.
Dahil sa isang sugat, dahil sa isang reaksyon, nasira ang dahil sa isang sugat, dahil sa isang reaksyon, nasira ang isang relationship. Another thing, sinabi ko na kanina, the worst part, naghahanap tayo ng kasama para siraan ng isang tao. Mangita taga-grupo to pollute their minds. Uy, nga ni siya, ayaw gina ninyo amiguha, no? Na yung mga ingana nga mindset. Because they're still wounded. They're not healed yet. They don't know how to forgive. They don't know how to release that forgiveness. They don't know who is the source, the primary, the ultimate outlet of their pain. That's why I want to tell you this, surrender that to God. Mga igsuon, mga kapatid ko, sa pananampalataya, marami nang nadadamay. Marami nang nasusugatan. Marami nang nasisira. Not because everyone wanted to be hurt or to hurt people. Sometimes they are simply wounded who never learned how to surrender their pain to God. Kaya nga, when we have pain, when we have problems, inner struggles na hindi mo kayang i-share sa iba, we have a big God like Him. No one else, incomparable God, indescribable God, that we can share and release our problems. But you know what? There is a good news. Kung may mga pinagdadaanan ka, ang hirap i-process yung pain, yung anger, ang current situation mo, God is in control. God is still in control. God will help you through. He will give you spiritual breakthrough. But again, balik tayo doon, we will never experience the healing God wants us to have if we refuse to surrender to Him the pain. Kaya nga sabi ng 1 Peter 5:7, casting all your cares, everything, upon Him, for He cares for you. Hindi na sinabi ng Bible na suluhin natin o kailangang dalhin nating mag-isa ang lahat ng sakit, galit, puot, bigat ng nararamdaman. God invites us to surrender to Him, to go back to Him. Hindi dahil hindi mahalaga ang sakit, dahil mahalaga tayo sa Diyos. Hindi lang dahil hindi mahalaga, hindi dahil mahalaga ang sakit sa atin, hindi mahalaga, kundi dahil mahalaga tayo sa Diyos. Kaya God is in control. Forgiveness, mga kapatid, does not mean that what happened was okay. Diba? Pag mayon kong sorry, okay na dayon to akong gibuhat. Forgiveness does not necessarily mean nga okay to yung gibuhat. Nagpasaylo na ko, okay to yung gibuhat, usba to. Dili man ingana, no? Forgiveness cannot erase the pain. Kaya nga sabi nila, may forgive and forget. You cannot forget the pain. Especially kung highlight to sa imong kinabuhi. Especially kung naingana ka karon tungod sa ilang gibuhat sa imuha. You cannot erase the pain. You cannot forget what happened. Losing the memory of what happened is impossible. Ang dulot na sakit. Ang dulot sa sakit. Lahat man ang dulot, no? Sa Tagalog, sa dulot. Nga nadutlan ka ba? Napagan yung ka ba? The effect of that hurt. Sakit. But we choose to surrender everything to God instead of allowing that pain to control our hearts. To control our hearts. We choose to release everything. Even the desire for revenge. Kaya usahay ang reaction, natural reaction sa tao, once you are hurt, you want to revenge, you take revenge. Especially kung dili na nimo kaya. Or kung naatay desire to revenge. We choose to release that when we are in the Lord. Amen? We make room for healing. And that's why forgiveness supplies healing. And once we choose forgiveness, we choose a healthier, a fruitful life. Malipayon yung kinabuhi ba? Kanang wala kay ginadumtan. Amen? Kanang kinabuhi ni mo nga naalang sa Ginoo, kabalo ka nga bisan karong adlaw, wala ko ginataguan sa Dios. Maging maayos ang relationship. Kahit hindi man maging close ulit, because of the trust issue, kaya nagbibigay ka ng healthy barrier, but at least you reconcile that to God, before God, napasaylo na nako ni, wala na ko issue ani, but I'm not ready yet to face this person, as long as the issue of your heart is already okay. Usahay, di maging nato mapugos ang tao. Again, we choose forgiveness,
we choose healing over pride. Again, mga kapatid, when we have these still scars in us, dahil malalim yung sugat, scars can be a lesson, and the story of our brokenness, the testimony of forgiveness, will be a proof of your walk with God. Mahimo na nimong testimony later on. Di makasulti nga, nindot yun makapasaylo kung naapay pagdumot sa imuhang kasing-kasing. Hangtod karon, hanggang ngayon. Okay? And so, what now? Ask yourself now, before we go to the point 2, ano ba ang sugat na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin? Sugat na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Sino ba yung tao na hindi ko kayang mapatawad hanggang ngayon? Today, I will tell you, do not deny that pain. You've been hurt many times. You've been abused many times. Do not deny the pain. Bring it to Jesus. Name it. Surrender that to God. Because when you forgive, release forgiveness, you found healing in the Lord. The second point that I want to tell you about, the second benefit of forgiveness, it welcomes freedom. It has the same thought na ang pagpapatawad ay pag-aanyaya ng kalayaan. Malipayon, hapsay, na may mga pag-antos, pero kabalo ka nga naagyapon ang Ginoo padayon nga nagauban kanimo. Ang sarap ng pakiramdam na tayo ay malaya, walang kabigatan at walang kinikimkim sa buhay. Tingnan tago-taguan ba? Bisan sa imong asawa, wala kay ginatago-taguan. Everywhere you go, bisan pasanginlan kanila, kabalo ka nga wala kay gibuhat. You're open to God. Ang sarap sa buhay na malaya, walang kabigatan, at walang kinikimkim. Kapag hinahayaan nating kontrolin ang galit ng unforgiveness sa ating puso, mga kapatid, nagiging bilanggo tayo. I was once visited a prison cell. Dili na ko to siya family, relative, or close ako manuban lang ko. First time na ko nakasulod prisuhan. Maluoy ka sila, kawawa naman sila kasi pagpasok mo pa lang sa gate, ang ingon na nila, "Gaw!" Kahit hindi mo kaano-ano. Naghahanap sila ng mga visitor kasi hindi na sila binibisitahan. "Uy, Gaw! Kumusta ka?" "Hagaw, Demi." Tapos daghan na kayo sila. "Uy, Gaw! Gaw!" Ang kawawa nila, nakikita mo yung sitwasyon nila, ang baho o ganyan sa prisuhan. Ang hirap po ng walang kalayaan. And so talking about forgiveness, baliktad rin, we have no freedom, wala tayong kalayaan when we allow unforgiveness to control our hearts. Akala natin okay lang. Yung sabi ko nga kanina, hinawakan ka lang konti, galit ka na agad. Nabanggit lang yung pangalan mo, nagliliyab na yung mata mo. Nalang sila istoryahan din, na-mention lang yung pangalan. "Ha, unsam na inyong gilibak-libak sa ko Suko dayon ta. Minsan kasi akala natin nakalaya na tayo pero hindi pa pala. Because we are still carrying that very heavy load that we should have surrendered to God. That we should have. Dapat ang tagal na nating gisurrender yan sa Panginoon. Sabi ng Hebrews 12:14-15, "Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up causes trouble." Because of that bitterness, that bitter root, kapaitan, it causes trouble and it will defile us as a believers of the Lord. God wants us to be pure. God wants us to live a holy life. So gusto sa Ginoo nga, wala tay tagu-taguan. And how can you live freely? Because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And how can you live freely if you still nurse that unforgiveness inside your heart? Ginababy-baby pa nato, no? Paimnon pa nato gatas. Gusto pa nato padakuon ng unforgiveness until it will control us. And it will lead us astray. Mapalayo ta sa Ginoo. Again, I will ask the church, I will ask you, or let us ponder this question. What will we gain when we refuse to forgive? Ano yung makukuha natin when we refuse to forgive? May mapapala ba tayo? May payapa ba tayo?
Lalago ba tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon? The answer is we gain nothing. Remaining imprisoned in unforgiveness. Kapoy nilang ta magsigig daladala atong patatas nga lata, baho na day kayo. Sa may baho. Kargar day nato. Pugat man. Murag na may something. Pero na day tayo ginabit-bit nga wala pa nato na surrender sa Ginoo. Amen. You cannot fully enjoy today's freedom while continuously carrying your yesterday's pain. Ang dugay na, pero hangtod karon buhi pa. Again, sabi ko nga, forgiveness doesn't mean forgetting. Sa Bible, sa story ni Joseph, di ba alam natin yung story ni Joseph, in Genesis 50-20, sabi niya sa kanya mga kapatid, katong nakita niya, luoy kay maigsuon, no? Kay wala na pagkaon, nangita na silang pagkaon, and here comes Joseph, he's now the right hand, no, of Potiphar, of Pharaoh, Pharaoh. Sabi niya sa kanya mga kapatid, you intended me to harm, but God intended it for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. So meaning, he remembered everything. You intended to harm me. Makita tamo. Pwede tamo dumtan. Gihulog ko ninyo. Giparang ingnon ko ninyo nga patay na ko. Binenta ninyo ako. You intended to harm me, but God intended it for all good. He brought me to this position. Joseph remembered what his brothers had done to him, but he chose to trust God's purpose instead of nursing the unforgiveness in his heart. He didn't deny the pain. Kung nasakitan ka, nasakitan ka. Sakit! Acknowledge the pain. He just simply chose not the pain to control his future. Siguro, lagi siya maigsuon dito nga, kanang murag dili pagid kayo close, kay wala man tagi-post nga, mag-close gyud mo usab. Dili gyud. Pero at least naka-release gyud forgiveness. Kay issue gyud sa heart ang ginatan-aw sa Ginoo. It is surrendering the offense to God. Ang importante, wala tayong kinikimkim na sama ng loob sa ating mga puso. Ang sabi ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. I no longer live. Ito nung wali ko dito sa talk, gigignan ako sila nga, dili na siya ay, pikwe unta, ang ay kagimuon ta sang si, because Christ lives in us already. He must be seen, not I. Dili na, hindi na ako yung center, hindi na pride yung masusunod, hindi na yung galit ko, hindi na desire na gaganti ako. Naminaw si Zoe. Hindi na yung desire na gaganti ako. I have been crucified with Christ. Dati mahirap magpatawad, pero dahil kay Kristo, hindi na natin kailangan gawin ito sa sarili nating lakas. Because we cannot do this alone. Kinahanglan ginatong tabang sa Ginoo. Lisod kayo magpasaylo. Pero grasya sa Ginoo, mahimo na nimo. But Christ lives in us, who gives the strength, the grace to forgive. Ano bang dapat nating bitawan? Again, bitterness, anger, desire for revenge. You don't need to pretend nothing happened. And you don't need to have immediate restored trust. Yung sabi ko kanina, immediate closeness. But you can surrender the offense and release forgiveness. Forgiveness. And so forgiveness welcomes freedom, invites freedom. You want your life to be set free because the Spirit of the Lord is, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. You need to forgive. The last point or benefit that I want to give you today, forgiveness embraces blessings. Kisa may gusto panalangin diri. Panalangin. Gusto tag panalangin tanan. Mga kapatid, ang pagpapatawad ay ang pagyakap ng biyaya. Ephesians 4:31-32, nabasa na nato ganina, alisin. How can God give you if you are full of these things, the rage, the wrath, the anger,
How can He give you something from Him when you're full of this? Kaya nga every day, we want to be filled by Him. We want to be filled with the Holy Spirit para di ta ma-filled sa mga butang nga kalibutan o dili gikan sa Ginoo. But how can God give you if you are full of this wrath? Hindi mo pa kayang alisin itong mga sama ng loob, puot, galit, mga pambubulyaw, mga panlalait, pangnanakit ng damdamin ng kapwa. You cannot enjoy God's blessing. You cannot enjoy God's working. You cannot enjoy God's moving. You cannot enjoy God's direction if you're living in sin. Because for unforgiveness, the opposite of forgiveness, unforgiveness, ang hindi pagpatawad ay isang kasalanan, kapatid. Because God commanded us to do so. It is a way of our obedience to God. Ang pagpapatawad. Sabi sa Matthew 6:14-15, "For if you forgive other people when they sin against you," "For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins." Nagpapatuloy tayo sa pagkakasala kung hindi tayo marunong magpatawad. Napag-experience na, di na ko kaya siya unsa kay I feel like I was betrayed, I was insulted. Kanang murag harap-harapan na ka nga abi nimo, you treated him, her like a brother or sister in the Lord. Felt betrayed. Dili na nimo siya gusto makit-an. Pero nangita gyud pamaagi ang Ginoo. There was a tendency nga nagkatagdanay pero di na mi close. Pero I release forgiveness already. Kana bitong naparete ka suko no lisod pa kay tan-aw sa mata no. Pero as God's moving, as we rely on God's moving, ayun ra kita sa Ginoo. As long as we do our part, participate, join in His agenda, I forgive this person. Because ang hindi pagpapatawad, we move away. That's why I said, forgiveness embraces blessing, because sa ating pagpapatuloy na hindi magpatawad, nagpapatuloy tayo sa pagkakasala. We move away from God's will. We set aside His commandment because we choose unforgiveness. At dahil hindi natin pagsunod sa Kanya, lumalayo tayo sa Kanyang kaparaanan, sa Kanyang kalooban, sa Kanyang mga pagtutuwid, at sa Kanyang pwede pang gawin sa ating buhay. No? Hindi natin control. Hindi natin control kung paano o kailan tayo pagpapalain ng Diyos. Excited lang mata sa blessing, pero sa forgiveness, dili tayo excited. But forgiveness is choosing to walk in obedience to God. Again, magsunod sa Ginoo. It is part of obedience. And again, kung dili ka magpasaylo, nakasala ka sa Ginoo. Unsa man ang dako nga part, ano yung malaking part na hindi tayo or nagkasala tayo sa Panginoon. Sabi sa Isaiah 59:1-2, "But your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden His face from you." Ano yun sa Tagalog? Isaiah. Basahin ko sa Tagalog ha. 59. Nawala naman to. Isaiah 59. Sorry. 59, 1-2. Sabi niya dito, "Tingnan ninyo si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masama ninyong gawa ang dahilan sa pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Because of our sins, it hinders our prayers." Malayo ta sa Ginoo. And forgiveness is sin. So unforgiveness is sin. So unforgiveness is a serious manner. Is serious before God. Sin affects our fellowship. So meaning unforgiveness also affects our fellowship, devotion to God, our fellowship with Him. So when we continue to live in bitterness, we miss the opportunity of spiritual growth.
and of God's shaping, talagang iba yung buhay natin pag nakahana yung buhay natin sa Diyos. Nakaukol yung buhay natin sa iyo. Nakaayon sa Kanyang gustong mangyari para sa ating buhay. O kung malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi, di na to ikalalis nga na siya'y buhaton. Dili lang panalangin material ang iyahang ihatag sa imuha. And true enough, forgiveness embraces blessings. Not because forgiveness is a formula of material blessings, but because forgiveness brings freedom from your bitterness. When we are ready to forgive, we are ready to surrender to God. When we are ready to surrender to God, you're willing to willingly join Him again in His agenda. At minsan, ang pagpapala ay hindi lamang pagbalik sa mga bagay na nawala sa iyo. Ang trust, ang friendship, nawala na. Hindi lang natin yun i-consider na mga pagpapala. Ang pagpapala ay maging malaya mula sa mga bagay na matagal nang gumagapos sa iyo. The chain of unforgiveness in our lives. Kay dili man nato mapili ang pamaagi sa Ginoo kung pirmi nato ginapili ang dili pagpasaylo. You cannot turn this way, but you want to turn also to God. Hindi natin mapipili ang will ni God kung pilion ra pud nato atong gibati nga dili magpasaylo. Amen? When you release forgiveness, you make room for God to bring healing, transformation, and that is blessing. Restoration, transformation. You become more open to God's moving. You release that because you want something beautiful, something more meaningful. Kay kung dili ka magpasaylo, because forgiveness, we are talking about forgiveness, kung di ka magpasaylo, mas stuck ka sa imong spiritual growth. And when growth stops, according to what I have read, kung mag-stop na daw ang growth, decay begins. Mas stuck na ta. Dito na lang ta. But when you are ready and to release forgiveness, you become more ready for spiritual growth, restoration possible. Again, hindi madaling sabihin, pero by God's grace, kakayanin natin to, no? Grasya sa Ginoo, sa tabang sa Ginoo, sa kusog nga ihatag sa Ginoo, sa panalangin, sa pag-uban sa Ginoo, muna sa tanang butang atong ginabuhat, no? Kanunay ang Ginoo gyud madayig. Salamat sa Ginoo, dalaygon ang Ginoo, maayo ang Ginoo, dalaygon siya sa walay katapusan. Gikan lang na sa Dios. Because everything comes from God. Everything belongs to Him. And so, about forgiveness, dili lang yun kaayo, o hindi mas mahirap patawarin ang tao when we remember Jesus. Remember His death. Remember how He saved us. Remember the cross. Remember how the price was. Jesus Christ. Dili siya price kaya wala siya price. He is a priceless price for us. And if God gave us the mercy when we deserve judgment, how can we refuse or extend mercy? How can we refuse to extend mercy to someone who hurt us? As I end, mga kapatid, mumanata. Basahon ako ang Matthew 18:20-34. Punta na mo yung mga Bible. Kung wala mo yung mga Bible, just hear what I am reading. Hear what I am reading. Matthew 18:20-34. Sabi niya dito, mga kapatid, lumapit si Pedro at nagtanon kay Jesus, kay Jesus. Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? Sabi ni Pedro, 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 times 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. May isang story si Jesus na ipinahayag kay Peter. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyong piso. Dahil siya'y walang maibayad, inutos ng hari na ipagbili siya
pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Dahil hindi siya makabayad, mga kapatid, lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan niyo po ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Huwag niyo lang po ibenta yung asawa ko, ganyan. Nawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Wow, amazing. Ngunit, mga kapatid, pagkaalis roon ay nakita niyang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Lamang, no? Sinakal niya ito. Sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon na babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sad story, no? Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang isang lingkod na iyon. Napakamasama mo! Singgitan niya, naipadamdam eh. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinibilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ang inyong kapatid. Mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi ibig sabihin na maliit ang ginawa nila. It just means to say we choose to make God's grace bigger than our bitterness. Again, maybe there is someone you need to forgive, a family member, a friend from your past who betrayed you, even who never even say or tell to apologize because of their sins. And maybe you have carried that person like a rotten potato for years. Mura na siya og katong patatas nga nalata na. Pero imo gihapong ginabitbit sa imo ang kinabuhi. Today, God is saying to you, ibaba mo na anak. Release that. Surrender that to me. Surrender that to me. My final words for you, mga kapatid. Let us read together. Forgiveness is powerful evidence of a transformed life in Christ. Since we have experienced God's forgiveness, we must forgive each other. Pwede tayo magtindog tanan and we will pray together. Let us pray. Lambot ta. Lord, we come to you with heart full of joy. With a heart, Lord, na healing. Gusto na mo freedom. Gusto na mo, Lord, ang imuhang blessing, ang pagpapala mo para sa aming lahat. Lord, thank you because you set a model for us to forgive us kahit hindi kami karapat-dapat, hindi namin hiningi, hindi man lang kami nagmakaawa, kusa mong ibinigay dahil mahal mo kami. Lord, sometimes or many times in our lives, we have this issue about unforgiveness. Mahirap magbatawad. Mudumot yun mi, usahay kay tao mi. Kay sakit manggod pod, Lord, ilang gibuhat, masakit yung ginawa nila, Lord. But Lord, today, we confess publicly before you. Kasi sabi mo sa iyong salita, whoever conceals their sin, kung imong ginatago, ang imong sala, does not prosper. But the one who renounces it finds mercy. Lord, we want to release this to you, surrender this to you. Kaluy kami, Lord. Kaawaan mo kami, Panginoon. Lord, maybe it is a family, a friend, a long-time friend. Wala naman nagtingugay. Basig na ay magtiayon karon nga na ay bikil.
Nya wala pa kayo na ulian. Any kind, Lord, that is raging war against our soul. Kay gusto ni mo, Lord, na kay isettle kami before you. Lord, today we want to release this, surrender this, and acknowledge the pain nga sakit, but we choose the forgiveness because we want to glorify you. Because we love you, because you commanded us to do so, and we want to live with freedom. We want to live with a healed heart. And also we want to live, Lord, according to your will, to your way, to your commandments. Lord, salamat sa tanan. Not just today. Nga evident ka nga ga-work, Lord, in our hearts, in our lives. Lord, all throughout our lives, the rest of the existence, Lord, of our days will be all for you. Lisod magpasaylo, pero kabalo ko, Lord, nga tungod lang yun sa imo ha. Mabuhat na mo kini. Salamat, Lord, sa imong pulong. And hopefully, na in-encourage. And hopefully, dili mi mo gawas nga masayang ang tanan ni mga pulong. Kundi, Lord, mahimo na mo ning pundasyon, inspirasyon, makatabang ni Lord sa among pagpadayon sa pagkinabuhi, uyon sa imong kabubuton. Thank you for everything, Lord. Blessed be your name. To you belongs eternal praise, adoration, and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you.